That's enough, husband. Makakaganti ka rin. I'm sure na nahihirapan na silang mag-isip ng isasagot sa makulit mong anak, natatawang saad ko para pakalmeyan na siya. Siguraduhin lang nila na maganda ang isasagot nila. Kung hindi, naiinis na saad niya, at lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi niya, at tiningnan ko siya sa mga mata niya. Sinalubong ko ang malamig niyang mga mata. His hands traveled on my waist, at hinapit ako palapit sa kanya. Napapikit ako nang inilapit niya ang ilong niya sa leeg ko, at inamoy-amoy iyon. Dave. Yes, wife. Are you ready to do that? He asked with his husky voice, at naramdaman ko ang maliliit niyang halik sa leeg ko. Maliligaw muna ako, saad ko at tinulak siya. Tinaasan niya ako ng kilay. Alright, I can join naman. He removed his tuxedo and unbuttoned his polo. You can't join, malamig na saad ko, at humakbang palapit sa pintuan ng bathroom. Narinig ko pa ang pagbulong niya na hindi siya sang-ayon. After kong naligo ay lumabas na ako, and I wear my bathrobe. Hey beautiful, for you. Salubong sa akin ng asawa ko, at inabot ko ang isang tangkay ng pulang rosas. Nagiging sweet yata ngayon ang asawa ko Thank you handsome. He was half naked, at ipinakita niya talaga sa akin ang maganda niyang katawan. I shook my head and I genuinely smiled at him. He stepped closer towards me, at hinawakan ako sa baywang. I felt his soft lips on my forehead and my heart beating faster, as usual. Are you single, beautiful? Can I court you, darling? He sexily whispered again on my ear. Lumawak ang ngiti ko, at hinawakan din siya sa baywang. I placed my head on his chest, and I heard his heart beating fast too. I'm a single, handsome, yes. You can court me. Malambing na sagot ko, at hinalikan ako sa noo ko, at niyakap ng mahigpit. Thank you beautiful, it's my pleasure to court a woman like you. Oh, don't mention it, handsome. It's my pleasure too. Para kaming mga syunga. Oh, can I use your bathroom, beautiful? Yes, feel free to use, handsome. Kumalas siya sa pingkakayakap sa akin, at mabilis akong hinalikan sa labi, bago siya pumasok sa bathroom. I bit my lower lips and smiled. Nakaka-turn on lalo ang asawa ko. I went to mini kitchen, at nagtimpla ako ng coffee. After that, umupo ako sa coffee table. Minutes later, I heard his footsteps and I looked at him. Nakita ko siya na may dalang white plain dress and above the knee. Kailan niya kaya yan binili no? Nakasuot siya ngayon ng puting polo, at naka-tuck in. He wear his cream long pants. Wow, what a handsome he is. Hi darling, can I invite you a dinner? Nakangiting tanong niya, at lumapit sa akin. Tinaas niya ang dress, para ipakita sa akin at sa left hand niya, ay may white doll shoes. Sure darling. Can you wear my gift? Yes sure. Napatingin ako sa kamay niya, nang hawakan niya ang ribbon ng bathrobe ko, at kinindatan pa ako. I'll help you darling, Anya. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. He removed my bathrobe slowly. Seconds later, I only wear my underwear. I didn't feel any shame because I exposed my body. I saw his Adam's apple went down and up. His eyes, parang nag-aapoy ito. Sinuotan niya lang ako ng dress, and after that, he grabbed my nape and kissed me so hard. I respond his kiss and I let his tongue enter into my mouth. He bite my tongue and I whisper. I felt his hands traveled on my stomach, up to my chest. And he pinch and make me more sounds. Naramdaman ko na parang nag-aapoy ang katawan ko. Dave. His soft kiss went to my neck and down to my collarbone, but he stopped at tiningnan ako ng seryoso sa mga mata. We have a date? Come on darling. He held my hand and I stood up. You drink a coffee darling? Tanong niya at kinuha ito. He sipped my coffee and he stared at me, intently. Ikaw ang nagtimpla darling? Tanong niya sa akin, at napatango lang ako. Ang sarap ng kape mo wife, why I didn't taste this before? Kunot noong tanong niya. Inayawan mo noon sabi mo sobrang matamis din, nakataas na kilay na saad ko, at lamambot ang ekspresyon ng mukha niya.
I am sorry wife. Napapikit ako nang maramdaman ko naman ang malambot at mainit niyang labi sa noo, at ang paghaplos ng buhok ko. I love this gesture of him. Come on darling. Magkahawak kamay kaming lumabas sa hotel room namin, at pumasok sa elevator. I saw my husband press the button on the rooftop. Pagkarating namin sa rooftop, ay ganoon na lang ako kagulat, nang makitang punong-puno ito ng decorations and flowers. I saw the single table and 2 chairs in the center, there's a candlelight and flower vase. The petals is on the floor, the lights. Wow! Surprise wife! Iginiya ako ni Dave palapit sa single table. And not to mention that we walked on the red carpet. And there's a lot of candlelights surrounded. Kailan mo ta ginawa Dave? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Last night, this is special wife. We prepared this with that pasaway. Oh, may talent pala kayo sa mga ganito, namamanghang sabi ko. Of course darling, natatawang saad niya, at nang nakarating kami sa single table, ay pinaghugot niya ako ng upuan. Umupo na rin siya pagkatapos, at may dumating na 2 waiter. Nilapag nila sa table ang 5 putahe ng pagkain. Enjoy your meal, our newlywed couple. Kunot noong tiningnan ko si Bob. He just smiled at me and kinindatan naman ako ni Andre. Andre, don't wink my wife. Malamig na saad ng asawa ko, at minisyon lang siya nito. Dumating sina Zale at Morzan. May dalang bottle of wine si Zale. And wine glass naman ang dala ni Morzan. Grabe, mukha silang waiters ngayon. Ang cute nilang tingnan. Nagsali ng wine si Morzan sa baso, at marahan na nilapag ito sa side ng plates namin. Umalangaw-ngaw na ang marahan na tugtog. Whoa! Hayes, he can play the piano. Derman play the violin too. Nakaupo malapit sa piano si Zaf. And he started to sing our wedding song. Hindi ko nakita ang iba. Let's eat wife. Nakaka-touch naman sila. Kumain lang kami ng tahimik, at nakikinig sa pagkanta ni Zale. Ang ganda ng boses niya, para siyang professional singer. His voice are soft, at feel pa niya ang kanta niya. Tumayo si Dave at inilahad ang kanyang kamay niya sa akin. May I have this dance, my darling? Malambing niyang sambit, at nginitian ko siya pabalik. Yes sure darling. Tumayo ako at iginiya ako ni Dave sa center. Inilagay ng asawa ko ang kamay ko sa leeg niya. And he encircled his arms on my waist. We slowly dance at sumabay sa tugtugan at kanta nila. I love you wife. I love you too, husband, nakangiting saad ko. His nose touched mine, at pinaglaro-laro niya iyon, kaya napatawa ako. I love you so much wife. I was about to say that we love you too, nang biglang lumiwanag. And there. Fireworks, nakangiting sambit ko, at namamangha na naman ako sa nakita ko. Congrats for the newlywed. Hey mommy, congrats, daddy. Napatingin ako sa left side and I saw them, naroon sina Ashton at Alphan. Congratulations! Inakbayan ako ng asawa ko, at biglang nanubig ang mga mata ko. Congrats wife, nakangiting saad ng asawa ko, at hindi ko na napigilan ang mapaluha pa. Thank you darling, naiiyak na sambit ko, at niyakap ko siya ng mahigpit. I felt happy and contented, sobrang bilis ng pagpintig ng puso ko. Anything for my wife. I'll make it up with you right. He hugged me tight and he caressed my hair. And one thing I found it. Napahagulgol na ako, this time my tears is not because of pain I felt right now, but unhappiness. A true happiness. Darling don't cry. Thank you, for making me happy. Lumakas yata ang iyak ko, kaya inalaw-alaw na ako ng asawa ko, at naririnig ko pa ang mahihinang halakhak niya. Pagkatapos niyang iyakan moment ko, ay may lumapag na private chopper. Sumakay kami ni Dave, at sa isang lugar lang pala kami pupunta. Sa Paradise Island, sobra akong kinakabahan sa mga oras na yun, pero ang akala ko magkaka-anxiety attack na naman ako pero hindi. Maybe, naka-move on na nga ako. This island isn't mine anymore. I sailed this to someone a business tycoon. But I was shocked when my husband told me that he already owned this island. Hindi ko na lang siya tinanong
kung paano niya ito nabili. Pagkapasok pa lang namin sa penthouse, ay sinandal ako kaagad ni Dave, sa nakasarang pintuan, at siniil ng halik sa labi. He's so fast. Can I receive my prize now, darling? Malambing na tanong niya, when he stopped kissing me. Of course, you can have it, husband. He claimed my lips again. I encircled my hands on his neck, and I wrapped my both leg on his waist too, and he pinched my butt. Dave. I whisper when he sucked my tongue. Hindi ko na malayan na naihiga na pala ako ng asawa ko sa kama. Mabilis na hinubad niya ang polo niya at niyakap ako. Not Anya, he sexily whispered my name on my ear and beat my ear too. Napabulong na naman ako sa ginawa niya. He kissed my lips again, his soft lips and sweet tongue devouring, made my sense fly. At the first, he just tasting my lips, my tongue and until he kissed ay naging mapaghanap, he feel more. I caressed his hair down to his nape. He bit and sucked harshly as if he were a hungry beast who found food inside my mouth. His lips traveled on my chin, down to my neck, and down to my chest. He pinched this hard and I groaned with a pain. That's hurt. He just chuckled and kissed me again on my lips. His hand started to unzip my dress, and when he finally removed my dress, he unhooked my bra too. He stared at my chest with his eyes on fire. Beautiful, he said at nag-init ang pisngi ko. Hinalikan naman niya na ako ulit sa labi. I sound again when he cupped my chest gently massaging it, caressing it. Kasabay ng mga halik na dumausdas pababa sa leeg ko. He finally reached my chest. He gently sipped it, gently caressing with his soft tongue. Napaliyad ang katawan ko sa ginagawa niya. His lips traveled again to my stomach, down to my belly button at pinaikot-ikot niya ang labi niya roon. And then went to my. You can't go there, darling. Sambit ko at tiningnan siya sa baba ko. Why is that, wife? Hinawakan niya ang suot ko and he was about to remove that down when I speak. I have menstruation. What is that? Darling, may dalaw ako. What? What are you talking about? Dalaw. Nangngit-ngit ako dahil sa kainosentehan niya. Menstruation, we can't do that dahil may dugo right down there. Wife, you actually giving me a hard groin. Natatawa na lang ako sa reaksyon ng asawa ko, kinuha niya ang kumot at tinalukong ito sa akin. Umabot ito sa leeg ko, at tumbi ng higa sa akin. Patagilid akong niyakap and he murmured something. Darling, mahinang bulong ko, at natatawa talaga ako sa kanya. Wife, hayon na eh. That's my moment but wrong timing naman kasi ang mens mo. Whatever it is. Frustrated na sabi niya. I'm sorry husband, nakalimutan kong sabihin yun sa'yo. Nadala ako sa mainit na halik mo, sambit ko at tiningnan niya ako. He cupped my cheek and he leaned with a softness kiss. At mabilis ko naman itong ginantihan. I felt his left hand traveled on my chest again, he caressing it and gentle. One thing I found out, dinaganan niya ako ulit and he groaned when he remembered something. Can't help it. I need a cold shower, aniya at mabilis na umalis sa akin. He walked towards the bathroom, at napapailing na lang ako sa kanya. I closed my eyes and seconds later, bumigat ang talukap ng mga mata ko, at unti-unti akong nakatulog na may ngiti sa labi. Pagkalabas ni Dave mula sa loob ng bathroom, ay nakita niya na mahimbing na natutulog ang asawa niya. Nakatapis pa siya ng puting tuwalya. The cold shower can't help him. Kinailangan pa niyang gumawa ng kababalaghan. Bakit ba kasi nagkakaroon ng mga babae na tinatawag na mens, hindi niya alam. Naglakad siya sa palapit sa sofa, at kinuha ang bagahe nilang mag-asawa. Kumuha muna siya ng itim na sando, at brown short saka inayos ang mga damit nila sa loob ng closet. This is her duties. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit nila, ay hinablat niya ang isang puting t-shirt niya, at lumapit sa kama. My sleeping beauty, nakaawang pa ang mga labi, nakangiting saad niya at sinuotan niya ito ng shirt. Tumabi siya ng higa pagkatapos, hinapit niya ito sa baywang at niyakap. Good night wife, aniya at hinalikan ito sa noo.
Pababa sa ilong nito at sa labi. Saka siya natulog. Isang linggo na sila sa Paradise Island, at hindi matatawag ni Dave na honeymoon nila, dahil pagkatapos nung gabing banitin siya ng asawa niya, ay wala nang nangyari sa kanila. Hanggang halik lang siya, at hindi nakakahawak sa magandang katawan ng asawa niya. Dahil na rin sa kontrol sa sarili niya, baka makalimutan niyang may dalaw ang asawa, at maangkin na lang ito bigla. Dahil sa pagpipigil niya. Isang linggo na siyang nagtitimpi, pero hindi niya ito pinapahalata sa asawa niya. Remember na boss niya ito. He was half naked, he's only wearing his yellow short. May dalang isang tangkay na pulang rosas, at naglakad palapit sa asawa niya. Nakasuot ito ng yellow summer dress, na hindi lumagpas sa tuhod nito. Nakaupo ito sa isang bench sa private cottage nila. Oh God! What a beautiful wife he have! Nakatanaw lang ito sa dagat at nakangiti pa. She looks happy. Hey darling, for you. Ibinigay niya ang rose sa asawa, at tinanggap naman niya ito. Hinalikan niya ito sa noo at pababa sa ilong. What are you thinking darling? He asked with his husky voice. Yumakap ito sa baywang niya, at sumandal sa dibdib niya. And that make his heart fast than unusual. Oh, that's a sign that he really loves her wife so much.